Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Salamat po, Sister Andrea and Sister Brendel sa napakagandang violin rendition ng Amazing Grace Medley. And ngayon po, handa na po ba tayong magpurit, magsamba sa ating Panginoon? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating bigkasin ang panawagan sa pagsamba. Roma, Kabanata 12, talata 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Para naman po sa ating pahayag sa puso, sa pagsamba, sabay-sabay pa rin po tayo. Ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. At sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y paikinggan. Search me, O God, ating pong awitin. Search me. Scripture reading, we'll be reading from the book of Proverbs chapter 19, beginning up to verse 17 up to last verse. Sundan niyo naman po ng iyong mga paningin. Verse 17. He that feedeth upon poor leadeth unto the Lord, and that which he had given will he pay him again. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. The fear of the Lord tendeth up to light, and he that it shall abide satisfied, he shall not be besetted with evil. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again. Smite a scorner, and the simple will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. He that wasteth his father, chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach. Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of the knowledge. An ungodly witness scorneth judgment, and the mouth of the wicked devoureth iniquity.
Judgments are prepared for scorners and strides for the back of those. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manaliyang manalangin. Ama namin Diyos na mga pangyayari sa lahat, mga Panginoon, sa oras ng Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, na kami po'y makapagpuri at pagsamba po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapagpuri-purit sa inyo, Panginoon, sa service ito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, sa ang aming pong mahal na bishop, Panginoon, na papunta po sa dako po ng BFBC, Panginoon. Kayo po ang magbigay po sa kanya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, knowledge, Panginoon, sa pangangaral po ng inyong salita, Panginoon. Ganun po sa aming pong resident pastor na si PNG, Panginoon. Tutuloy siyang bigyan ng wisdom rin, Panginoon, talino, Panginoon, lakas rin po, Panginoon, sa pinagkatiwala niyo pong ministeryo po sa kanya, Panginoon. Panginoon, ganun po, Panginoon, sa service po, sa hapon na ito, Panginoon, kayo po mag-bless po ng aming service, Panginoon, through sa singing, Panginoon, sa orchestra, Panginoon, sa audio team, Panginoon, gagawin po sa internet connection, Panginoon, sa mga manonood po ng live, Panginoon. Panginoon, sa gagamitin niyo pong tao, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, at mga ngaral po ng inyong salita, Panginoon. Kayo po magbigay po sa kanya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, knowledge, Panginoon, lakas, Panginoon, mamaya po, Panginoon, sa inyo, mga ngaral ng salita, Panginoon. Panginoon, kayo po ang gumabay po sa amin, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, upang ang aming pong pagsiserve sa inyo, Panginoon, ay kalugod-lugod, Panginoon. Panginoon, patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at sa pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa lahat, Panginoon. We love you, Lord. Thank you for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, manatili po tayo nakatayo sapagkat tayo po ay sama-samang aawit sa ating Panginoon. Amen. 2025 po na tayo po ngayon ay tumatahak sa taong ito, pero hindi ibig sabihin po tumigil na ho tayo. Sapagkat ang gawain at paglilingkod sa Panginoon ay tuloy-tuloy lamang sa anumang mararanasan natin sa taong ito. Ang sabi po ng ating awitin, Onward, Christian Soldier. Tuloy-tuloy na ho ito. Mine eyes have seen the glory of Battle Hymn of the Republic.
Jesus in the glory of the coming of the Lord. He is rumbling out the vintage where the grace of God is stored. His parables, His sword, His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth Amen. Second stanza. He has sounded for the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of holy for His judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer Him. Be jubilant at my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With a glory in His bosom that transfigures you and me. As He died to make us holy, let us die to make men free. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory. Ulitin mo natin ang chorus pa. His truth is Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Amen. Maaari na po maupo. At ngayon po ay babatiin po natin ang ating mga bisita. Kung meron man po, kasi wala pong naibigay po sa amin na visitor card. Meron po ba dito na walk-in visitor? Ayaw po namin na ma-miss ang opportunity na mabati po kayo. Pero mukhang wala naman po, kaya tayo po ay tumayo po tayong lahat. Batiin po natin ang bawat isa habang ating inaawit. Ligaya na! Amen. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kamayan po natin ang bawat isa. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ngayon po, dumako po tayo sa ating pagkakaloob. Pero bago po yun, hayaan niyo po basahin ng Matthew chapter 6 verse 33 kung saan sinasabi po dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming sa po sa hapon na ito na muli po kami makapagkakaloob po sa inyo, Panginoon, ng lahat po ng inyong pagpapala po sa amin. Gabayin niyo po ang aming puso, Panginoon, sa pagkakaloob po na nawa po ay magamit po ito para po sa pagpapalago po ng inyong gawain. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. At pong awitin, anything that cost me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His.
servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Christ his offering, no greater love is known. The Father held back nothing to reclaim us for his own. Shadow
church must be alone. For he who gave his son to life is forever on our side. For he who gave his son to life is forever on our side. He's on our side. Amen. Maraming salamat po, Sanctuary Choir. And ngayon po, tayo po idadako na po sa ating blessing report. Alam ko po na ang lahat po sa atin ay pinagpala, especially po nito pong natapos na 2024. Alam ko po, lahat po tayo may pinagdaanan. Pero alam ko rin po na meron po tayong Panginoon na nasa ating tabi, na kaya po tayo po ay talagang pinagpala. And ngayon po, tawagin ko lang po yung mga magbe-blessing report po, especially po yung mga nag-camp nito pong December 26 to 28 po, last year. Tawagin ko po, una pong magbe-blessing report, si Kuya Nathan. Ayan, si Kuya Nathan, magtangob. Ayan, marami palang Nathan. Good afternoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, sa paggabay niya po sa amin sa campsite. Sa loob po ng 3 araw ay marami na po ako natutunan sa camp, sa mga preaching po na ibinahagi po sa amin sa discipler po namin na nag-alaga po sa amin sa camp, at marami rin po akong nakilalang mga kaibigan sa camp. Nagpapasalamat rin po ako kay Bishop sa mga preaching na ibinahagi niya po sa amin, pati rin po kay PNG sa paggabay niya po sa amin sa camp. Nagpapasalamat rin po ako kay Mami at Daddy na pinayagan niya po ako sumama sa camp at nagbayad po ng camp fee po sa camp. Yun lang po. Amen. Thank you, Kuya Nathan. Ayan, si Kuya Nathan po, alam niyo po, si Kuya Nathan nung camp po, ang nakalagay po ay sa listahan namin ng mga dadalhin is Aqua Flask. So akala po nila, bawal yung ibang tumbler. So talaga si Kuya Nathan, dahil first time and excited sa camp, bumili po siya ng Aqua Flask. Ayan po, nandiyan pa naman yung Aqua Flask, Kuya Nathan. Amen. So ayun po, talagang nakakatuwa po. Yan po, isa po yan sa ating first time campers po. And talagang narinig naman po natin, pinagpala po sa mga preachings. And personally po, talagang blessing po, nakaka-revive po yung mga preachings na aming napakinggan. Pangalawa po na magbe-blessing report, galing din po sa camp, si Kuya Aki daw po. Aki Bedar. Ayan. Sige po, Kuya Aki. Ayan, Nathan Aki. Ayan po, sige po, Kuya Aki. Nagpapasalamat po ako kay Lord na natapos mo namin yung camp ng maayos at walang nadisgrasya. Unang araw pa lang po, marami ng preaching. Thank you po sa mga pastors at preachers na nag-effort mag-preach, at sa mga ate at kuya ko po na nagabay sa akin. Marami pong nakilalang kaibigan dahil po sa camp. Thank you po kay Bishop at PNG na ginawa posible yung camp, at kay Mama at Papa po na pinaten po ako. Yun na po. Ayan, thank you po, Kuya Aki. Sige po, sino pa pong nais na magtanging bilang? Mag-blessing report. Ayan po. Pasensya na po. Kinakabahan eh. Sige po, ayan po si Sister Dayan. Good afternoon po, church. Isa pong pribilehiyo po ulit and opportunity na makatayo po dito upang ipatotoo
at magpasalamat ng lubos sa Panginoon na yun po, starting last year hanggang ngayon, nandito pa rin po kami family na patuloy na nagsiserve po sa Kanya. At biyaya niya po at habag kung bakit hanggang ngayon ay talagang pinili po naming magpatuloy at hindi tumigil. Hanggat ang mercy at ang grace ng Panginoon ay tuloy-tuloy, ganun din po kami. And share ko lang po yung kabutihan ng Diyos na na-experience po naming family sa Kanya. Kung matatandaan niyo po last year, that was January 3, 2024. That was the first midweek service and first preaching po, which was conducted by PDV. Naalala ko po yung and talagang binaon ko po siya hanggang sa matapos yung taon. Yung preaching po niya na finish well, way to victory. Kasi ang gaganda po ng mga subpoints na nilagay niya po doon. From starting with God, up to plans, partnershiping, or support in every ministry. And at the same time, blessing po kasi ngayon 2025, yung first preaching po, pumatak po siya ng Wednesday ulit, which is the first midweek service. And this time, ang pinreach po ni Bishop is thanks and praises to our Lord na kinuha niya sa context na Psalms 106, na parang siya, may pattern siya sa akin. Kasi kung yung last year na yung preaching po na finish well, nung natapos yung taon, eto na po yun. Tapos yung pagpasok ng taon, ayun po yung resulta ng unang preaching ni PDV na kumbaga, we finish well, or kahit hindi, not that well, pero pagpasok po ng taon, ang resulta po niya is magpasalamat at magpuri pa po lalo sa Panginoon. Yun po yung na-implant po sa sa mind ko po. Kasi hindi po biro yung 2024 para po sa akin. Kasi ito po yung taon na talagang ang dami ko pong struggle sa buhay. Pero yun din po yung taon na sa bawat pagsubok at may konting pagpalo, never po nawala ang pagpapala po ng ng Panginoon. And sabi ko nga po nung last day nung 2024, ang panalangin ko po sa Panginoon is may mga nagawa po ako at may mga na-miss po akong bagay ng 2024 na hopefully pagpasok ko nitong 2025, sa biyaya niyo po Panginoon, sa kalakasan niyo, magawa ko po. And gagawin ko na po, no matter what it takes po talagang mas bibigyan ko pa po kayong priority. And nakakatuwa po kasi pagpasok pa lang po ng taon, ng 2025, ang ganda ng vibes, and every time kasi pag New Year, isa po sa ginagawa ko po is, dine-devotion ko po yung yung life verse ko po sa buhay, which is yung sa Lamentations 3 verse 22 to 23. Lagi po yan talaga. And nagkataon na may preaching si Bishop na nabanggit niya po yun. Talagang hindi ko napigilan talaga. Pero pigil ko po talagang umiyak sa harapan ni Bishop. Kasi lakad-lakad siya dyan habang nagpipreach. Yun nga po, yung sa evaluation, at saka yun nga po sa praises and thanks and praising God. Praise to the Lord pala. Kasi sabi kong gano'n na ramdam ko yung pangungusap ng Panginoon sa buhay ko. Kasi, kumbaga, gusto ko po yung diniin ni Bishop na natandaan ko po sa kanya. Yung sinabi niya na every time na babasahin po natin yung Bible, damahin po natin yung yung word na sinabi ng Panginoon. So, sinimulan ko po siyang practicein talaga. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yun nga po, naitawid po ng maayos yung 2024, na iningatan niya po kaming family. Salamat po sa buhay ng family ko po, lalo na po sa kay Mami Rose, tsaka kay Deacon Dodi, na talagang nagsimula at natapos yung taon na okay po yung kanilang health, ang provision ng Panginoon, never po tumigil magpahanggang ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa buhay po ng ating Bishop, and thank you rin po, Bishop,
sa leadership niyo po and the way kung paano niyo po kami turuan. Talagang may standard po talaga. And pati rin po kay PNorms, kay PNG, na pag-ambisya po natin ay busy na nangangaral po sa iba't ibang lugar. Bali, siya po yung yung nagpapatuloy sa mga gawain po ni Bishop. And lastly, share ko lang po kasi nung matatandaan niyo po talaga, di ba, Thursday, dineclare na walang pasok. Pero yung opisina po kasi namin, nag-declare na sarili niyang may pasok. So talagang struggle ko po yun kasi sabi kong gano'n, kailangan kong umattend nung Thursday, sa National Baptist Day po talaga. Kasi sabi ko, Lord, iba ang prayer ko po is ma-level up lalo at mabigyang priority. Pero paano na po? Talagang pinanalangin ko po yun sa Panginoon na sabi ko kung magkaroon ng pasok, hindi ako papasok. Kasi in the first place, na-declare naman siyang holiday. Office lang naman ang nag-declare ng sarili niya. Talagang, nung time na yon, siguro Tuesday pa lang, nagpaalam ako din sa visor ko po, na sabi ko, pag dineclare po siya may pasok, i-file ko po siya as VL. Tapos, nagbigay ako sa kanya ng parang request slip. Tapos, binasa niya, tapos, sinabi niya, ha? National Baptist Day? Sabi ko, opo. Sabi ko, kasi gawain po namin talaga yun. Tsaka, ito yung way na gusto kong, magpasalamat sa Panginoon. Tsaka yung, ayoko mamiss yung blessings eh. Sabi kong ganun sa visor ko. Hindi siya nagtanong, kaya pinapasalamat ko rin sa Panginoon. Kasi every time na maglilib ako, laging ang dami niya tinatanong sa akin. But that day, hindi talaga siya nagtanong. Ang sinabi lang niya sa akin, teka, hold mo muna yan, tatanong ko kay HR. Anong tinawagan niya? Ano pong sabi? Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, kasi special case yan eh. Ikaw kauna-unahang na magli-leave ngayong taon. Sabi ko, okay. Sabi ko gano'n. Tapos hinintay ko yung response niya, even dun sa group chat namin. Wala siyang response. Tapos sabi ko gano'n. Nung nanalangin ako ng gabi, Lord, paano na po yan? Tapos talagang nanalangin na sa Panginoon na sana walang pasok. Pero nagkaroon po ako ng parang napag-isip-isip ko rin po na mali yata yung prayer ko kasi parang ni-insist ko yung gusto ko at the same time parang nadidiktahan ko yata, Lord, sorry na po, ganon. Pero sa pangalawang panalangin ko ng gabing iyon, sinabi kong ganon na, sige po Lord, kung anong will niyo po, tulungan niyo lang po ako na kung anong diskarte yung gagawin ko po sa boss ko po. Pero at the end of the day, alam kong kayo pa rin naman po ang masusunod. So kung ano na lang po yung kalooban niyo. And Wednesday, nasa biyahe po ako, may mga nagchat-chat na, nag-file ka ba ng leave, ganon. Di ko talaga, kumbaga ini-ignore ko. Tapos sabi ko, gusto ko mag-focus sa work. Tapos nanalangin ako habang nasa biyahe na, Panginoon, sige na, ito na po talaga yung stand ko. Sabi ko ganon. Kung hindi ako mapapayagan mag-leave, then mag-absent po ako, no regrets po. Sabi ko, di baling mamiss ko yung 30% or magdeduct sila sa sa compensation ko. Wag lang po mamiss yung blessing na makukuha ko po doon sa pag-attend po ng gawain niyo po. And blessing po kasi nung kinagabihan, nag-okay yung visor ko. Tapos sabi niya, kahit mag-absent ka, bayad ka pa rin naman. Yun nga lang, wala kang 30%. Sabi ko dun sa boss ko, okay. Sabi ko, puro okay ka, parang di ka nagambala. Sabi ko ganon. Sabi ko, wala namang pong reason para magreklamo. Papasok man po ako, hindi. Okay pa rin po. Wala, sabi ko ganon, no regrets at all. So to make it short, naka-attend po ako ng Thursday, and kasama ko pa po yung mother ko. At talagang, totoong hindi ko na may mga blessing na sa mensahe pa lang po ng pastor natin and even sa mga songs ng choir. Blessed po ako kasi umuwi po ang panatag ang loob ko. Umuwi po ako na hindi ako nag-iisip na bakit sila may 30%. Walang regrets po talaga. At ang maganda pa po nun, nung Friday, still nasa biyahe po ulit ako. And talaga yung feeling ko po na, hi, salamat, o gano'n, balik work ulit, gano'n. Tapos biglang nag-PM sa akin. Sabi ng katrabaho ko, pag ginabi ka mamaya, hanapin mo sa ganito.
Kasi may matatanggap ka daw na ano, sabi kong ganon. Sabi niya, kasi may sobra pala sa employees, meron kasi kaming employees funds na hindi siya halos nagamit. So, ang nag-decide sila na ibigay na lang in cash form. Tapos sabi niya, Miss Dean, sabi niya ganon, sa PM, Miss Dean, sabi niya, kung gagabihin ka, sabi niya ganon, at maabutan mo pa si, yung si in charge, sabi niya ganon, kunin mo na agad. Kung hindi, edi sa Monday mo kunin. Sabi ko, ano yan, joke? Sabi ko ganon sa kanya. Sabi, hindi to joke, sabi niya, legit. Sabi ko, sige po, sabi ko ganon. And at the same time, tuwan-tuwa po ako kasi na-miss ko man po yung 30%. Mas malaki pa pala sa 30% yung na-receive ko. And sobrang pasalamat ko po sa Panginoon kasi, at hindi po nang hinayan, kasi ibang klase po mag-operate yung Panginoon. At habang pinapasalamatan ko po yung Panginoon, nag-sink in sa akin yung verse sa sa Jeremiah 29 verse 1 po talaga, na yung plano ng Panginoon, yung sinabi niya, for I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So, bali yun po yung nagsingit sa akin, kasi ako plano na plano sa buhay, pero hindi naman lahat ng plano ko, yung kumbaga nangyayari. Pero ang Diyos, hindi ko po alam na ang Diyos pala may ibang plano. Meron man po mga bagay sa buhay ko na hindi ko maintindihan. Maintindihan ko na lang po pag napangyari na. At ang nakakatuwa po, papakita po niya sa akin, o ipapaintindi niya sa akin, hindi lang po sa salita niya, may ginagamit siyang tao or sitwasyon. Kaya sobrang pinasasalamatan ko po at pinupurihan ko po yung Panginoon. And last po, yun nga po, yung kanina, yung sinabi ko po, yun sa, nag-connect siya eh. Tapos hanggang sa yung preaching po ni Bishop kanina, there is a sure success. Naiyak po ako kasi yun na yun. Kumbaga sa taon pa lang to, mako-consider ko na yun po nangyari nung week na yun. Para po sa akin sure success po yun. Kasi hindi po ako nagdalawang isip na manalangin, na magtiwala. And also, thank you Bishop, kasi dun sa word na cleaved, talagang ginagamit ko na po siya every time na papanghinaan ako. And most of all, pinractice ko po na laging naka-cleave na po sa Panginoon. At kung ano man po yung purpose po niya sa buhay ko, tutuloy lang po ako, pati ang family ko po. Salamat po, church, and to God be the glory po. And magandang hapon po, church. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa another privilege po na makatayo po dito at maipahayag po ang kabutihan po ng Panginoon sa buhay ko po. Ayan, unang-una po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nakalipas po na taon na yun po, na buo po kami ng pamilya ko and wala pong may sakit. Ayan, and then masaya din po yung New Year namin, kasama po namin ang PNGs, ayan po, and si Ma'am Chet, ayan po, and together with Sister Althea. And also po, pinapasalamat ko po yung nakaraan pong camp last December nga po, last year. Ayan. First day pa lang po, grabe na po yung message, grabe po yung mensahe nung preaching na binahagi po ng mga pastor hanggang sa last day po. And isa rin po na pinapasalamat ko na tunay po na blessing po na maituturing is yung dati pong mga student ng Sunday School, nung C1, C1 pa po, hindi pa po Samuel class or David class. Ayan sila, Sister Cassie, ayan, yung mga anak po ni Pinos, na makita po at marinig kung paano po sila na-bless sa camp at kung paano po sila may natutunan, na-enjoy yung camp, yung hindi po sila na-bored. Ayan, may mga nakilala po silang friends. Sobrang saya po na marinig po yun, na meron po silang natutunan and realization po. And also po, pinapasalamat ko din po sa Panginoon, nitong last October 26 po, 2024, last year, first time po na nagsama-sama po kami magkakapatid, si Brother Keben and Sister Brendel po, na magbahagi po ng salita ng Diyos, ng Soul Winning and Center po. And nagkataon po, dito po sa May Di Diyos, si Kebs po, may sinesharean po siya
Tapos kami po ni Brendel, may tinuruan po kaming bata. Tapos siya po, yung gamit po namin, hindi ko po alam kung saan po naipatong or what. Tapos kasama po doon is yung Bible ko po. Tapos po biglang umulan ng malakas. So silong po kami. Tapos tinapos na po namin yung pagtuturo sa bata, and then tapos na rin po si Brother Kevin. And then nung pauwi na po kami, naglalakad na po kami. Tapos umuulan po yun. Tapos biglang sabi ko, nasaan yung Bible ko? Hindi ko na po alam kung nasaan. Sabi ko, patay. Naalala ko na po, nasa church na po ako. Sabi ko, patay, nasa na yung Bible ko? Tapos tinanong ko po si Sister Brenda, si Brother Kevin. Tapos parang nagtatampo na po ako noon kasi sobrang grabe po yung iyak ko po sa pagkawala po ng Bible na to. Kasi ito po yung first Bible ko po. And bigay po to ng asawa ng pastor namin, ni Ma'am Liz. So grabe na po yung age po ng Bible na to. So umiyak po ako noon, tapos tampo-tampo po ako kay Brenda. Sabi ko, bakit di mo kasi iningatan yung Bible ko? Gumaganon-ganon po ako noon. Sabi ko, alam mo naman, nagtuturo ako ng bata, bakit di mo iningatan? May ganon po akong drama, tapos nagpe-pray po ako, Lord, nasa na po kaya yung Bible ko po na yon? Tapos may part po sa akin na sabi ko, wala nang chance na makita yung Bible ko kasi po umulan. Tapos hindi ko po alam kung saan na ipatong. So possible po, baka maitapon, nabasa, or what po. Tapos po, biglang tumatakbo po si Pinos, lumapit po sa akin, kanina lang po. So almost 3 months na pong nawala yung Bible ko. And ayun po, lumapit po sa akin si Pinos. Meron daw pong babae na nakadress. Ayun po, inabot po yung Bible. Umakyat po dito sa ating church, inabot po tong Bible. Kaya yung reason po, bakit niya po nakita tong Bible na to, is meron pong tracts na nakalagay po. So, dinala niya po. Tapos, grabe po yung saya ko po kasi sabi ko, napaka-imposible na. Sobrang tagal na rin po nawawala siya. Sabi ko, thank you po kung sino man po siya. So, ayun po yung goal po namin. Balikan po yung someone na po na yun. Hanapin po siya and magpasalamat po personally. And ayun po, wala po talagang imposible kung tayo po ay papangawalan po sa panalangin natin. And also po, blessing din po yung binahagi po ni PNG na magiging goal po ng CYA, yung magiging parte po ng buhay natin, kaming youth, tayo po lahat, yung soul winning po. Tunay po na ang soul winning po, pag namatay po or wala pong soul winning sa church natin, mamamatay po yung church natin. So, blessing po yun, naging encouragement po yun, hindi lang po sa akin, alam ko rin po lahat po sa mga youth and young po na nakarinig po nun. And nawa po, patuloy po nating panalangin na mas lumago pa po yun. And yun lang po, to God be the glory po. Amen. Maraming salamat po sa ating mga narinig na testimony at talagang malaking blessing. Hindi lamang po yung mga adult na tumatayo rito, even yung ating mga kabataan. Naalala niyo po, yung sila Nathan, sila Aki, talagang pahirapan pa ho yan. Hahabulin pa ho yan ng mga in charge ng ating mga Sunday school. Ngayon, tumatayo na ho rito, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya yung ginagawa ho ng ating mga Sunday school teachers, talagang hindi po ito walang kabuluhan. Malaking kabuluhan ho ito. Talagang nakikita ng Panginoon kung paano yung ating pagsisigahay, even sa mga bata. Diba? Na talagang minsan kung gaano kakulit, na talagang gaano hindi natin maawat, pero ngayon, sabi nga, talagang marunong nang magpasalamat sa Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa patuloy na paghahayo at paghahayag ng salita ng Diyos. At tayo po ay muli sama-samang umawit sa ating Panginoon. Kaya muli ho, tumayo ho tayong lahat on Jordan's stormy banks. Yan po yung ating awitin. Ready? On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful light to gain a spirit happy land where was the light. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, will
para ho sa ating uling sama-samang pag-aawitan, When We See Christ. Amen. Bago po tayo dumako po sa tanging bilang, makapakinig pa po tayo ng isang blessing report mula po sa ating newly wed na si Kuya June. Brother Justin Manalo.
Hello po. Hindi ko lang po palalagpasin to sa na gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasama yung ni Bernadette po. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon uli. Nakatungtong po ako dito sa harap ng pulpito. Sobrang tagal na uli nung huli akong tumungtong para magpasalamat. Ngayon po, unang-una po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dun sa una po yung nadagdagan yung taon ko na buhay pa. Nabuhay pa ako siguro, may purpose pa rin po. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako dun sa nangyari po kahapon, yung kasal po namin ni Bernadette. Nagpapasalamat po ako dun sa mga ninong, yung mga bisita na pumunta. At salamat din po ako, tapos nagpapasalamat po talaga ako ng buong puso po ko kay Bishop, sa kay Tita Marisa, na talagang, yun nga, yung ibang nakarinig kahapon, yun nga, bata pa lang ako, talagang si Tita parang nanay ko na talaga po siya, na talagang naghubog sa akin, nag-guide sa akin. Although hindi naman po tayo perfect eh. Marami pong sablay din po ako sa buhay ko, na habang lumalaki, si Tita Weng, saksi din po yan, na marami rin ako nung bata na pinagdaanan. Yun nga, kapag pinapalo niya ako, mautak na ako ng bata ako eh. Kasi pag sila Tito, mag-share lang ako ng ibang memories ko sa kanila nung mga dalaga pa po sila. Matanda na talaga ako. Yan si Tito kasi sa si Tita. Yan talaga yung ugali nila, yung pinapatulog nila kami ng tanghali. Dalawa kami nung kapatid ko that time. Tanghali kasi, ginagawa ko, doon kasi sa tinira namin, may jealousy. Dahil bata ka, makulit ka, tinatanggal ko yung isa-isa. Lumulusot ako doon. Nahuli niya. Di pinapalo niya ako. Mautak ulit ako. Nung pinapalo niya ako sa puwet, naglagay naman ako ng dyaryo. Siyempre, hindi masakit masyado pag may pa. Yun yung mga memories ko sa kanila, yung mga tita ko. Tapos yun nga, habang lumilipas yung panahon, yan. Talagang hinubog nila ako na maging mabuting tao. Tapos, although may sablay pa rin, maraming kapalpakan. Tapos yung kami naman nila, di nawala na si Tita Weng, tapos kay Tita pa rin ako talaga. Yun nga, sabi ni Tita, kahit alis ko, talagang bumabalik pa rin ako sa kanila eh. Siguro talagang may purpose yung Panginoon, yun nga, na hihubog nila ako ng habang tumatanda po ako, tapos sa pagtanda ko, may sablay pa rin. Hindi natututo. Pero ito, this time, sa huling sablay ko sa buhay ko, na si Bishop talaga, na talagang yung naging sa akin, malaking pagbabago sa buhay ko na sa lahat ng yon, pinapakita niya pa rin na kahit ilang beses ako nagkamali sa buhay ko, yung mga decision making, inuunawa niya ako talagang hindi siya bumitaw sa akin. Kahit sobrang tigas ng ulo ko, hindi niya ako pinabayaan talaga. Talagang nandyan siya, all out po nakasupport sa akin na hindi ko naramdaman na yung pagkakamali ko. Parang napakagaang kasi nga si Bishop kasi sobrang maunawain po eh. Kagaya naman po sa mga membro po. Tapos, yan, yung sa amin ni Bernadette, talagang inano niya kami. Kumbaga talagang ginabayan niya kami hanggang sa ayusin yung buhay, gawin yung tama, ilagay sa tama yung buhay namin. Kaya siya rin nag-ano sa amin na magpakasal. Kaya sobrang pasasalamat ko kay Bishop, kay Tita Marisa na talagang gumabay sa akin buong buhay ko hanggang sa edad kong to na 44. Hindi sila nawala sa buhay ko. Talagang, kumbaga sa kung sila talaga yung si Tita yung tumayong magulang ko talaga eh. Kasi sabi ko nga, that bata ako, broken family, maliit pa lang. Kaya si Tita talagang, siya talagang gumabay. Tapos si Bishop, sobra talagang pasasalamat sa kanila pong dalawa. Tapos, kay Bernadette, yan. Kahit marami akong madali yung temper ko mahina, pero iniintindi niya ako lagi. Napaka-understanding niya sa akin at yun lang.
salamat po sa Panginoon. Tapos, payo lang sa mga kabataan, makinig kayo kay Bishop. Hindi si Bishop sobrang higpit. Sunod nyo lang yung sa magulang, sunod si Bishop. Hindi kayo magkakamali sa buhay nyo na lahat ng mga problems nyo o meron kayong gustong itanong, tanong nyo kay Bishop. Yung guidance niya napakahalaga talaga. Kitang-kita ko yun. Kasi ako, naranasan ko, kaya alam ko na kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, tapos kay Bishop, pangalawa sa magulang, talagang matutuwid yung buhay nyo bilang kabataan hanggang sa magkaroon kayo ng partner sa buhay. Yun lang po. Maraming salamat po. Salamat po, Kuya Justin. Ayan po, and again, congratulations po, Mr. and Mrs. Manalo. And ngayon po, bago po tayo dumako sa pangaral ng salita ng Diyos, tayo po makakapakinig ng ilang tanging bilang. My faith my faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end. It overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand and wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery each day. I fell on my knees, 'cause your grace it still amazes me. Your grace it still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery each day. I fell on my knees, 'cause your grace it still amazes me. Your grace it still amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger.
amazes me. To God be the glory po. Lord, I worship you. Lord, I adore you. To you all praises belong. For in you I move and have my being. You are my song. You are my song of peace, my songs of hope, of life that only you can give. My spirit sings salvation song. Jesus died that I might live. Lord, I worship you. Lord, I adore you. To you all praises belong. For in you I move and have my being. You are my song. Let the seas resound, let the mountains sing, let heaven and earth rejoice. Soon I'll bow before your throne. Amid the angels, I lift my voice. Lord, I worship you. Lord, I adore you. To you all praises belong. For in you I move and have my being. You are my song. You are my Amen. Are you blessed this afternoon? Yan, sana po blessed na blessed po tayo. Kung kayo po yung naka-attend kayo ng umaga, yung mensahe po ng ating pong mahal na Bishop, enough ang isang buwan na lakas mula sa salita ng Diyos. Amen? At salamat sa lahat po ng mga nagbigay po ng blessing report, ng mga tanging bilang. Alam ko, enough na po yan. Pero bago po tayo magsimula sa mensahe po natin this afternoon, pwede bang tingnan nyo yung mga katabi nyo po kung gising pa? Tanungin nyo kung blessed na blessed sila. Sabihin nyo, blessed kayo dapat ha. Talagang sabihin nyo, dapat blessed kayo ngayon, okay? Dahil tayo po ay makakapakinig naman ng salita ng Diyos. Amen? Walang ibang joy ang isang Kristiyano kundi ang makapakinig ng salita ng Diyos. At bubuksan na po natin ating pong mga Biblia
Okay, para makapakinig po ng salita ng Diyos. Pero ang maghahatid po ng mensahe ngayong hapon po na ito ay walang iba kundi isa po sa pastoral staff natin. Tawagin po natin Pastor Donald Villar. Ako lang po ito, ako lang. Salamat po sa pag-invite. Ayan, nung nagpa-games nga po si Pastor Rodel nung last Sunday, I think, o nung isa, sabi niya, so yung huli ko po talaga yung pinakauna last year at sinabi din ni Sister Diane, first Wednesday and first service of the year 2024, yung prayer meeting po yun, yung let us finish well. Ayan, so ngayon naman, first gospel naman. So at napaka-privilege dahil back-to-back with our bishop and napaka-ano din dahil knowing PNG naman, si Pastor Norman as our resident pastor, may mga ano na yan may mga mensahe na talaga nilalagay ang Lord na line up, lalo na pag bagong taon, medyo madali kasi alam nyo yung team kung paano magsimula, di ba? Yung pang-set ng mood ng buong taon, pero yung privilege ay ibinigay niya sa akin para ako yung mag-preach ngayon at hindi niya i-take, ibigay niya sa akin. Tinitingnan ko bilang respeto sa edad siguro. So thank you sa ating resident pastor, Pastor Norman. I appreciate your gesture, your godly gesture, and siguro dahil din sa bihira po talaga ako makatayo dito, kaya binigyan niya po ako ng pagkakataon. So thank you so much. At hindi na po tayo para magpakatagal. Gusto ko lang pong magpasalamat dahil sa mga nag-express ng kanilang love sa akin pong birthday celebration. Sabi nga ni Brother JB, 1-month celebration ng birthday. So ayan, ka-birthday ko si Brother Junjun Manalo and si Pastor Henry. So tatlo po kami na nag-celebrate noong January 4. And December 28, 1998 was my salvation. Kaya nung December 28 din, so last year, nag-celebrate din po tayo ng spiritual birthday natin. At dahil may nakita na po akong pansit, hindi na po natin papakatagalan. May magpapakain po. Pero alam ko naman na hindi naniniwala yung mga matatagal na nakakakilala sa atin. So ito, wag po kayong kabahan dahil may pagkain naman. Dahil sabi ko nga kanina, as long as may gusto po sana mag-testimony talaga, tuloy lang. So mag-a-adjust tayo sa preaching kahit parang hindi naman i-exam, kundi i-ano na lang natin, bibilisan natin ng konti. Kasi po, hindi na pressured sa akin. Why? Dahil tinitingnan ko po kanina, parang yung sa handaan lang ba? Di ba? Kapag nakakain na tayo ng busog na tayo, halimbawa, nakapag ano na tayo, talaga yung full meal na tinatawag, yung sa hapon, kumbaga parang ano na lang, snacks na lang ang ibibigay mo. Ang nag-preach kaninang umaga ang ating mahal na bishop. Busog na tayo spiritually sa pagkain spiritual. So ano pang magiging pressure sa akin? 'Di ba? Pang-snack na lang. So biscuit na lang po ang ating ibibigay ngayon. So yun lang po. So na-appreciate ko yung mga songs kaninang umaga pa, natatawa na ako habang may mga kumakanta, even yung songs kanina, and yung preaching ng ating mahal na bishop, pleading talaga doon sa mensahe na gusto niyang ibigay. Actually, after ng ating anniversary is December 18, yung message ni Bishop ng prayer meeting po, ang let us make God proud, di ba, of us, di ba? Yung sa Job. So ito po yung message ko nung nakita nga ni Pastor Norman na isa lang yung puntos niya sa pag-outline niya. Kasi po ito yung unang preaching ko dito na kung saan 3 points naman po siya pero isa lang ang binigay ko, tinapos na natin. Kasi nasa almost 1 hour na po yan, nasa 1 puntos pa lang po tayo. Sabi niya, kinabahan yung iba. Ang bira. So, June 9, 2019 po ito. So, ang title po ng ating mensahe, buksan muna po natin ang Romans chapter 8, verse 28. Yan. For my good and for God's glory. For my good and for His glory. May song po niyan, di ba? So yung mga di ko nakakantahin. Pero yung pag nagbe-birthday, nag-special number eh. Parang di ko, sayang. Yan po. Kung andyan na po kayo, say amen. Romans chapter 8, verse 28 and Jeremiah 29, verse 11.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, begin. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Talon po tayo ng Jeremiah 29:11. Begin. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Let's pray. Dakilang Diyos sa mga banal, salamat po ng marami sa privilege na muli at minsan pa kami po ay makarinig ng inyong salita. Ibinibaba ko po ang aking sarili at itinataas po kayo. Mangusap po kayo sa sandali pong ito. I-meet nyo po yung needs ng inyong mga anak na pumunta para mapagpala ng inyong salita. Regardless kung sino po ang nangangaral. Thank you so much. Samahan nyo po kami sa lakas nyo, kapangyarihan nyo, kami umaasa. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So ang atin pong dadaan ng kwento lang, at hopefully mapaiksian lang natin, ay yung life story of Job. So kaya sa mga pamilyar na nung pre-nits ko po ito talaga yung shinare ko po sa inyo. For my good and for God's glory. It is for our good and it is for God's glory. Romans 8:28. And we know that all things work together for good. Pero meron pong doon, sinabi, for them that love God, to them who are the called according to His purpose. Diba? Tayong mga nagmamahal sa Kanya, bilang mga mananampalataya, kaya tayo naging mga mananampalataya, kaya tayo naging mga Kristiyano, tayo ay mga nagmahal sa Panginoong Hesus, tayo ay nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo yung lovers of pleasures, we are lovers of God. Di po ba? At lalo na kung sumusunod tayo dun sa Kanyang plano, kaya po binasa natin yung Jeremiah 29:11, for I know the thoughts, the plan that I have towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Our God is good. Diba? Palagi natin yan sinasabi. In fact, napapakinggan natin yan. God is good all the time, and all the time, God is good. And because we have a good God, ang plano and intention niya sa buhay po natin is good. God is too good to be unkind. Mga kanta yan, di ba? At dahil po pala nagpaalam na si Brother Joben na after ng service aalis na, iiksyan natin talaga ito, Brother Joben. Yung first point natin, nasa almost 1 hour noon eh. Iiksyan natin. Aalis po kasi yan eh. Ayan. So because God is good, His plan for His children are good also. Yeah. Yung plano ng Diyos, in fact, tayo bilang mga tao, may good tayo sa sarili natin eh. May iniisip tayong ano yung makakabuti, ano yung makakaganda sa atin. Bilang mga magulang, may good kayong naiisip nyo sa inyong mga anak. Bilang mga leaders ng mga ministry, may naiisip kayong good kung paano nyo i-handle yung mga ministries, mga responsibilities na meron po tayo. Pero walang makakahigit sa good na nais ng Diyos sa atin. Walang makakahigit sa nais ng Diyos para sa atin. Yung good natin kung minsan sumasablay yan. Yung good natin kung minsan pumapalya yan. Pero ang Diyos na nag-iisip ng kabutihan para sa atin, never siyang magpe-fail at hindi siya mag-iisip ng kasamaan na mapasama ang kanyang mga anak na lumalakad ng naaayon sa kanyang kalooban. It is for your good. It is for my good. It is for our good. And ultimately, for His glory. Hindi lamang na mabuti sa atin, pero hindi siya luwalhati. Hindi siya naitaas, hindi siya napapurihan. Balance dapat. Sa ikabubuti natin, but ayon sa kanyang kalooban yon, na magbibigay kaluwalhatian, kapurihan sa kanyang pangalan. Number 1, going through sufferings and persecutions. O sa mga nakarinig na nun, skip nyo na. Dahil yun yung nasulat nyo sa notes nyo nun eh. Going through sufferings and persecutions. In our journey of life as a Christian, bahagi ng proseso ng Lord para tayo ay patatagin, para tayo ay i-mold into Christ-likeness, which is that, yun talaga yung gusto ng Diyos eh, conformity. Ituloy natin yung verse 29 ng Romans 8. 29. To be conformed to the image of, sabi po dyan, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Christ-likeness, yun yung talagang gusto ng Lord sa kanyang mga anak na gawin. Tayo ay hinuhubog, tayo ay minimold. Merong proseso nga lang. And the process hurt. The process hurts. Hindi madali. Ang prosesong dadaanan para tayo ay maging katulad kawangis ng Panginoong Hesus. We need to unlearn those things na talagang kumbaga parang innate na, yung doon tayo lumaki. Iba't iba yung surroundings natin, iba-iba yung society natin, iba-iba yung upbringing sa atin. May mga ugali tayo, may mga perspective tayo. Meron tayong mga talagang pag-uugali na
sa buhay natin na kailangan tanggalin ng Lord para talagang tayo ay magamit niya, para talagang masabing it is for my good and for His glory, maging kaluwalhatian tayo ng Diyos. Meron siyang tatanggalin. Diba? Sa John chapter 15, may proning na tinatanggal, yung tinatawag. Yung ano yung hindi maganda, inaalis yung mga natutuyo. In application, may ganun din ang Diyos sa atin eh. Even dun sa Jeremiah chapter 18, yung sa potter's hand, we need to be yung malambot lang para talagang mahulma pa tayo ng potter. At ang potter, alam natin yung context nun about Israel, na matigas na sila, na kailangan nilang basagin din. God needs to break them para muling mold talaga sila as a nation. Pero in application, tayo bilang mga tao, nasa kamay tayo ng Panginoon. Ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Pag nakikita niyang medyo matigas na tong anak ko, kailangan niyang basagin. Sometimes, He need to beat us and to break us para ma-build niya uli yung tayo na nais ng maging tayo. Going through sufferings and persecutions, huwag nating tatakasan. Huwag tayong maging negatibo kapag nakakaranas. In fact, di ba, marami na tayong preaching na papakinggan yan. Don't be surprised. Kasi kung tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus, kung tayo ay nabubuhay para sa Diyos, ang sufferings ay bahagi talaga ng ating buhay yan. Yung pain meron, yung persecutions meron, yung problem meron. Sabihin mo lang na Christian ka sa bansang ito, although hindi na ganun kabigat. Dahil yung classification sa bansa natin, pag hindi ka Muslim, Kristiyano na kaagad. Pero pag nagpakilala ka, born again Christian ako or Baptist ako, di ba? Iba na kaagad yung tingin. Ay, ang banal pala nito. Ay, nagba-Bible pala to. Di ba? May pag-uusig na, may pangungutya na kaagad. Doon pa lang yung mga persecutions. And makikita natin sa buhay ni Job, di ba, yung livelihood niya, is living a righteous life. Di ba? Sabi ng Diyos, he cheweth evil, feareth God. Naayos yung buhay ni Job sa harapan ng Diyos. Pero nakaranas siya na yung kanyang hanap buhay, his livelihood, di ba? His laborers, mga namamatayan. And even his loved ones, yung 10 anak niya, di ba? Namatay po yun lahat. Pero anong sabi? Job retained his integrity. He retained his faithfulness, his loyalty to God. Diba? Yung preaching ni Bishop, yung allegiance niya, yung acceptance, yung pagtanggap ni Job. Tayo, grabe ang drama natin sa buhay natin. Pag nakakaranas tayo ng ano, ang tanong, ganun ba tayo katuwid ni Job? Diba? Ang Panginoong Hesus, diba? Bilang ating sinusundan, bilang mga Kristiyano, sumusunod tayo sa Panginoong Hesus, siya nag-suffer. Bakit tayo gusto natin to live a comfortable life? Sumusunod lang tayo pag gusto natin lang, pag convenient lang sa atin. Madaling sumunod, convenient lang sa atin yan. Pero kapag may sacrifices involved na, may suffering na, and the cost of discipleship, kasama ang suffering. Talagang meron tatanggalin ang Diyos sa buhay natin. Maling relasyon, maling tao, maling trabaho, maling companionship, maling pag-uugali. Para lang talaga tayo ay mahubog niya. Para tayo ay maging kapurihan ng Diyos. And sometimes, doon tayo nahihirapan kapag meron ng tinatanggal ang Diyos sa atin. Going through sufferings and persecutions. And maraming verses sa Bible, sa 1 Peter chapter 5, verse 10, tingnan nga po natin. 1 Peter chapter 5, verse 10. Ayan. But the God of all grace who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Nung may mga pinapakinggan akong messages na ang ating mahal na bishop, yung sufferings, yung testings, yung trials, inaalaw niya for us to shine. Kasi as a gold, tingnan niyo po yung sinabi ni Job, I shall come forth as gold. Another song yan, preacher, Pigilers. Diba? After he tried me, I shall come forth as gold. Diba? Kasi para tayong ginto, ang ginto, hindi takot sa apoy. Hindi yan masusunog sa apoy ang ginto. Mas lalo siyang kumikinang, mas lalong dumadalisay ang ginto kapag dinaan mo sa apoy. Hindi siya takot doon. Kaya tayo, kapag dinaan tayo ng Lord sa sufferings and persecutions, at merong pain, talaga yan, may pain na mararamdaman tayo pag dumaan tayo sa mga ganyang bagay. Para maging dalisay tayo. Diba? To shine, sabi ni Bishop dyan. For us to shine, for us to be strong, and for us to be sweet to God. Dadalhin tayo nito sa intimate relationship natin sa Lord. Baka nakakalimot na kasi tayo.
Baka kasi napaka-komportable na ng buhay natin, napaka-self-sufficient na natin, na hindi na natin naalala ang Diyos, na akala natin kaya na natin, na because si Job, tinatamasa niya, ang dami niyang tinatamasa. Pero dinaan siya doon para sa kapurihan ng Panginoon. So, Joseph, kinanta ni Sister Brendel, kaya sabi ko sa iyo, blessing yung song mo eh. At dinaanan ng ating mahal na bishop. Si Joseph, sinong gumawa ng hindi maganda sa kanya? Nag-isip na papatayin siya. Kapatid niya mismo. Mga kapatid niya ang nag-isip ng masama. Pero dahil medyo may isa na lang na ibenta na lang natin to hanggang napunta sa Egypt. But God was with Joseph. Kaya nung siya ay napunta kay Potiphar, pinagpala ng Lord yung house ni Potiphar. Kaya lang, meron na naman si Potiphar's wife. Nung napunta siya sa prison, pinagpala ng Diyos si Joseph. Naging maayos. At nung napunta siya as governor, ang daming nasig na buhay. Dahil nung nagkaroon ng famine, siya ang ginamit. Yung wisdom na ibinigay ng Diyos kay Joseph to save many lives. Kaya nga in Genesis 50 verse 20, na dapat ito yung perspective na meron tayo. Kapag may pinagdadaanan tayong hindi maganda sa paningin natin, hindi maganda sa pakiramdam natin, we are not living by sight. We are living by faith. Genesis 50 verse 20. You thought evil against me, but God meant it unto good. Sino pwedeng may taong mag-isip ng masama para sa'yo? Pwedeng kapatid mo pa yan, pwedeng kapamilya mo pa yan, pwedeng kaibigan mo pa yan, pwedeng asawa mo pa yan, pwedeng katrabaho mo yan, pwedeng classmate mo yan, kahit sino pwedeng, baka may iniisip na hindi maganda itong gawin sa'yo. Pero, as long as na sumusunod ka sa Diyos, nabubuhay ka para sa plano niya, God meant it unto good. He can cause all things to work together for our good and for His glory. Yun yung life ni Job. Yun yung life ni Joseph. And even the Lord Jesus Christ. They suffered. They were persecuted. At even Apostle Paul. Diba? Ang dami niyang pinagdaanan. Yung mga perils. 2 Corinthians chapter 4. Diba? Ang dami niyan, hindi na natin para, di ba? Dahil first point pa nga lang tayo talaga, binitawan ko na noon eh. So tatapusin na rin natin yung first point. Second point, yun, nakahinga. Hindi ko na po sinundan yung outline ko para di kayo kabahan. Baka malamig yung pansit. Papansit ni Preacher Al at ni Deacon dyan. Diba ba? Second point is, it is for our good and for God's glory. Not just going through sufferings and persecutions, but also giving our total submission to His plan. Giving our total submission to His plan. Sa buhay ni Job, hayag na hayag to. Yung puntos ng ating mahal na bishop, balikan natin his allegiance. Not just his acceptance dun sa mga sufferings na nadaanan niya at pinagdadaanan niya, but also his allegiance, yung loyalty. Ito naman, yung submission nga. Yung pagpapasakop niya sa plano ng Diyos. Knowing na, di ba, anong sabi ni Job? Sa chapter 23, verse 8 to 10 yan eh. Di ba? Na kahit saan siya sumiling, hindi niya makita o maramdaman yung Diyos. Yun yung mga verses ng sila, chapter 23, verses 8 to 10. Sige nga po, pa-flash lang. Basahin niyo po, sabay-sabay, ready, begin. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. 11 and 12. Ituloy natin. Yung 11 and 12. Sabi po dyan, my foot hath held His steps. 11. 11 muna. 12, advance na. Sa pisting kasi yan eh, 11. My foot, sabayan niyo pa ako. My foot hath held His steps, His way have I kept, and not declined. 12. Ito yung maganda. Anong sabi ni Job? Neither have I gone back from the commandments of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. What a submission. Nagpasakop siya dun sa plano ng Diyos talaga.
Hindi siya nag-decline. At talaga yung salita ng Diyos, yung commandments ng Diyos, hindi niya pinabayaan. In fact, yun pa nga yung binigyan niya ng priority sa kanyang buhay. Kaya po tayo, wag na tayong yung papalagpa kapag may pinayagan ang Diyos na mangyari sa atin. Ang lagi lang nating mindset, may mabuti, may magandang plano ang Diyos na nakalaan, na naiisip niya para sa atin. Otherwise, magre-rebelde tayo. Otherwise, magninegatibo tayo. Otherwise, mag-aakusahan tayo na parang unfair naman. Kailan ba naging unfair ang Lord? Kaya lang nagiging mahirap sa atin kapag yun nga, namimili lang tayo. Selective obedience lang. Partial obedience lang. Ang sinusunod lang natin, yung talagang favorable lang sa atin. Wife, submit to your husband. Utos ng Diyos yun. Diba? Children, obey your parents in the Lord. Diba? Submit to the authority. Yung pagbibigay. Diba? Hanggang ngayon, bakit ginagawa ng iba yun? Kasi napatunayan na nila yun eh. Natotoo ang Lord sa kanyang mga pangako. Pero bakit yung iba parang nahihirapan na magpasakop doon sa plano ng Lord? Why? Diba? Kasi hindi pa talaga totally. Kaya, giving our total submission. Hindi lamang partial, hindi lamang selective, na pagsunod, na namimili lang tayo, ito magandang verse na to, susundin ko to. Ito magandang talata to, susundin ko to. Pero yung mga talatang, kita nyo po, may mga kasamahan tayo talaga nag-a-apply even the first fruits. Si Pastor Norman, di ba, nung nag-work pa siya, nagpa-first fruit na yan. Until now, nagpa-first fruit, ba't nila ginagawa kung hindi gumagana? Kung hindi naman effective, sana tapos na, isang beses lang pwede. Pero until now, ba't ko sabi ko, Pastor, i-post natin to para somehow, di ba, as an example, at kung makapag-encourage din. And then meron gumagawa. Dealing ng Lord sa inyo yun eh. Yun kasi yung level ng faith din kasi natin magdidetermine doon. And also yung spirituality, laging sinasabi ng ating mahal na bishop. Di ba? It is for our good and for His glory when we submit to His plan totally. Di ba? When we submit, when we give our total submission to His plan. Even the Lord Jesus Christ in Luke 22:42, sabi niya, not my will, but thine will be done. Yun yung mga quotation, mga phrases sa Bible na sikat at napapakinggan natin madalas. Diba? Na kung saan siya, yung cup na yung suffering, yung talagang ipapako na siya, sabi niya, Father, di ba, kung pwede, alam na natin to eh. Kaya nga mas gusto ko yung afternoon talagang parang intimate lang yung usapan natin. Dahil tayo na yung mga nandito lagi. Diba? So madali lang tayo magkaintindihan. Hindi na para pahabain to. Kapatid, kung hanggang ngayon nahihirapan pa tayong sundin yung nais at plano ng Lord sa atin, wag nating i-insist yung plano natin. Wag natin yung talagang ipilit yan. Let us give our total submission to His plan. Kasi it is for our good and for His glory. Number 1, going through sufferings and persecutions. Number 2, giving our total submission to His plan. Pag maiksi lang daw kasi na-assign uli. Diba? Maiksi lang. And number 3, diba? Gaining true success. Yan yung kay Bishop kanina. Gaining true success and prosperity. Sa buhay ni Job, ibinalik. Masagana na siya, prosperous na si Job, pero dahil, sabi nga sa James chapter 5 verse 11, have you heard the patience of Job? Nung siya ay dumaan sa sufferings and persecutions, he endured patiently yung sufferings na yon. Kaya ang ginawa ng Diyos, di ba, as a result, andun yung gain. Ano yung reward sa kanya? True success. Kasi hindi lahat ng success totoo. Merong success na kung saan nakuha mo nga, watak-watak yung pamilya mo. Nakuha mo nga yung promotion, kaaway mo lahat ng nasa company or department nyo. Walang joy. The blessing of the Lord, it maketh rich and He addeth no sorrow with it. Wala si Mamita. Pray natin yung kanilang travel. Diba? So, gaining true success. Kaya tayo binibigyan ng totoong tagumpay ng Diyos, hindi yun para sa atin lang. For our good, pero may karugtong. For His glory. Paano magiging for His glory yung true success na ibinigay ng Lord sa atin?
We are His channel of blessing. Kapag binibless tayo ng Panginoon, hindi dapat nag-stop yung flow doon. Dapat tuloy-tuloy yung flow through us. Kapag isinara na natin yung ating kamay, parang sinabi na natin sa Diyos na, Lord, stop ka na sa pagpapala sa akin. Itigil mo na yung pagbe-bless sa akin, yung iba naman. Kaya sabi ng ating Ma'am Maris, let us give Him valid reason. Dapat tayo yung maging mga mananampalataya na kung saan talagang ready dun sa pagpapalang ibubuhos ng Lord. Handa ba tayo? Baka pinatikim lang tayo ng konting blessing, nagbago tayo. Baka pinatikim lang tayo ng konting ginhawa, pinasagana ng konti lang, nabago tayo ng posisyon, nabago tayo ng mga pagpapalang tinatamasa natin. Instead na papalapit tayo sa Diyos, instead na maging blessing tayo sa kapwa natin, sa manggagawa ng Diyos, sa gawain ng Diyos in particular, ikinalayo pa natin yun. That's not the sign of God's blessing. Kaya ang true success, talagang for us to be a channel of blessing to His people. Kanina, even the Lord Jesus Christ, Philippians chapter 2, verse 5, na kung saan nagpakababa, pero pag 10, 11 down, yung name above every name, and, di ba, every knee shall bow, and sabihin po, basahin po natin, that at the name of Jesus every knee should bow, in things in heaven, and things in earth, and things under the earth, tuloy-tuloy lang po. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Saan nagmula yan? Doon sa verse 5 na nagpakababa. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Who? Diba? Hindi niya inangkin ang yung pagiging Diyos niya. He suffered. Para sa atin yun. Kaya yung suffering sa mundong ito, sabi nga ni Paul, momentary lang yan eh. Kinanta kanina eh. Diba? Compared to the glory that we will receive, yung eternal glory with the Lord Jesus Christ, yung katawan po talaga natin subject sa deteriorating. Nagde-deteriorate yung katawan, yung body natin. Decay, may destruction, may death, yung katawan natin. Eh kung kahit yung katawan natin may kasiraan yan, gamitin natin sa paglilingkod sa Lord yan, bubuhayin muli naman tayo ng Panginoon. Makakasama natin siya. Anong makukumpare natin sa mga kahirapan na pwede nating darasin sa mundong ito? Yung kapalit naman yun, to share the glory. Diba? In eternity. Kung minsan po kasi, yung mga mananampalataya, nabubuhay lang, parang panglupa lang yung isip. Diba? Yung isipan natin, parang dito lang yung buhay sa lupa. May buhay pa sa kasunod. Diba? Na yun yung mas mahaba, eternal po yun, mga kapatid. So, gaining true success and prosperity. God made us to succeed and prospered for us to be a channel of His blessing. Si Joseph, nangyari sa buhay ni Joseph. Diba? Pinagpala siya ng Lord, naging governor siya, naka-save ng maraming tao. Job, dinoble ng Lord. Yung kanyang livelihood. Diba? Yung pagpapala na meron siya twice. Chapter 42 ng Job. Yun yung mga blessings na talagang even Abraham, nung natutunan niyang, di ba, yung sa Isaac i-offer niya, anong sabi ng Lord sa kanya? Di ba? I will bless you. In blessing, I will bless you. Will multiply your seed. Naging, di ba, yung pagpapala kay Abraham sa mga taong sumunod sa Lord, natutunang sumunod completely. Kahit hindi nila naiintindihan, kahit hindi nila nararamdaman na, tama ba to? Parang, parang, ang labo naman. Parang si Noah. But Noah did according to all that the Lord commanded him. Yung magtatayo ng arko, parang may mga bagay na napaka-imposible sa mata natin, sa paningin natin, pero ang kailangan lang talaga natin magpasakop at sumunod sa plano ng Lord. And ang magiging end result niyan, yung we will gain true success and prosperity. Pero sana, hindi pa doon matigil tayo. Na kapag meron na tayong true success na kakamtan at meron ng prosperity, wag yung matigil lang yung buhay doon. Sana tuloy-tuloy pa rin tayo na maging kapurihan ng Panginoon. Di ko po alam kung bakit ito yung mensahe. Di ko alam kung sinong may pinagdadaanan po sa inyo sa taon na ito. But hopefully, the Lord talks to your heart. Hindi na para pagkahabaan, tumayo po tayong lahat. Di po natin naintindihan, di mo naintindihan kung ano yung nangyayari sa'yo, kung bakit bagong taon pa lang may pinagdadaanan ka na.
may pinapagawa ang Lord na parang ang hirap, bilang tao, parang ang hirap sundin. Pasakop lang tayo. And may gusto tayong makamtan sa taon na to. We want true success. We want to be prosperous, mag-prosper. Yung gagawin natin, pagpalain at pasaganain ng Lord yung buhay natin. Ang kailangan lang po natin, katulad ni Job, huwag mawala yung integrity, yung loyalty, yung faith natin sa Panginoon. Nasa estado ka man ngayon, you are experiencing sufferings, persecutions, or you are enjoying the blessing of the Lord, yung true success and prosperity. Ang kailangan mong gawin, ang kailangan natin gawin, either doon sa kalagayan na yon, we need to continue to rejoice and praise God. Magpatuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Nag-experience tayo ng sufferings and persecutions o nag-enjoy tayo ng success and prosperity, continue to rely and pray to God. And let us realize and recognize His purpose. Wag dapat mawawala sa isipan natin yon. Ano yung layunin ng Lord? Meron siyang layunin kung bakit niya hinahayaan at pinapayagan mangyari yung isang bagay sa buhay natin. Bakit may mga taong inalis ang Lord sa'yo? Bakit may mga taong nawala ang Lord sa'yo? Bakit yung work mo, anything na nasaktan ka o nasasaktan ka sa ngayon, may dahilan ang Lord at mas maganda yung plano niya, mas best yung plano ng Lord para sa kanyang mga anak na lumalakad, nagpapasakop sa kanyang kalooban. Kung kayo po ay kinausap ng Panginoon sa mensahe pong ito, the altar is now open and I would like to call our resident pastor, please. Sige po, patuloy po tayo manalangin. Lahat po ng gustong lumapit po sa altar. Lahat po ng gustong manalangin po sa Panginoon for whatever na situation you are in. Pinakita po ng mensahe, whether nasa best situation ka, nasa worst situation ka ng buhay mo, tandaan mo, tayo po ay dapat nagbibigay pa rin po ng glory sa Panginoon, para po sa Panginoon. For my good, for our good po ito, for His glory. Kahit piling mo nasa pinaka mapangit na sitwasyon ka na ng buhay mo, tanda mo, nandiyan pa rin ang Panginoon para po sa atin. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this preaching that you have given us. Thank you for using Pastor Donald as your mouthpiece this afternoon, O God. Panginoon, alam po namin sa verse na amin pong nabasa, sa mga verses pong amin pong nabasa, that all things work together for good. Kaming mga Kristiyano, Panginoon, kaming iyong niligtas, we are not destined to your wrath anymore. Hindi na po kami pupunta sa iyong puot. Hindi na po kami pupunta, Panginoon, sa condemnation. There is now no condemnation for us, O God. Ang nag-aabang sa amin, eternal life. Ang nag-aabang sa amin, ang iyong kalangitan, Panginoon. Ang iyong pagmamahal, Panginoon, ay palaging mapapasa amin, O God. Kaya kung sa buhay po namin, Panginoon, nakakaranas po kami ng mga pangit na sitwasyon, ng mga hindi magagandang sitwasyon, if we feel sometimes that we are in the worst situations, O God, nawa maalala po namin through this preaching na kami po ay dumadaan, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga rough roads, pero ang sana makita sa amin ay ikaw pa rin, Panginoon, ay maitaas sa amin pong mga buhay. Even in times of success, O God, nawa po, wag po kayong mawalay sa amin, wag pong mawala sa amin, Panginoon, ang pag-acknowledge po sa inyo, sapagkat sabi rin po ninyo sa inyong salita, Panginoon, in all our ways. Anumang klaseng daan po ang amin pong daanan, in all our ways, we have to acknowledge you, O God. In all thy ways, acknowledge Him, for He shall direct thy paths. Panginoon, nawa po, kung kami man po, Panginoon, nasa testing, kung kami po, Panginoon, may temptations, sana, Panginoon, wag po kami pumunta sa landas na hindi niyo po kalooban. Kung testings or temptations man yan, Panginoon, may we come forth as gold tulad ng pinagdaanan po ni Job, O God. Sa mga challenges po ng aming buhay, maipasa po namin ito, Panginoon. Matakbo po namin ang aming po mga karera ng maayos, O God. Ang mga kasalanan, ang mga kabigatan,
ay wag pong maghinder sa amin from running the race with patience, O God. Na ang makita po namin lagi-lagi, Panginoon, na lahat na nangyayari po sa aming buhay for our good and for your glory. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng amin po sa buhay po namin ito ay maitanyag ang kabutihan niyo po, Panginoon. Maitanyag, Panginoon, ang wonder, Panginoon, ang power niyo po. Ang biyaya niyo po, Panginoon. At kung kami, Panginoon man, ay patuloy niyo pong pinagpapala, Panginoon. Huwag po kaming mapunta, Panginoon, sa kayabangan. Huwag po kaming masadlak, Panginoon, na parang bang sa amin po ang glory, Panginoon. Lagi po namin maibalik, Panginoon, sa inyo ang glory sapagkat lahat ng meron kayo, Panginoon, ay galing po sa inyo. We are nothing without you, O God. And we always need you, Lord. Every hour, every minute, Lord, we always need you. Lord, may this be our pledge, O God, this afternoon, that in our life, talagang makita po namin ang mga situations for our good, for our betterment as individuals, as Christians, and for your greater glory, O God. Salamat, Panginoon, because your thoughts are not of evil. Your thoughts are of peace. You already know, Panginoon, kung anong aming kahihinatnan. And we just have to trust you. We just have to continue walking in your will. Lord, nawa po, Panginoon, anuman po ang hinaing, ano po, Panginoon, ang dalangin, Panginoon, ng inyong mga anak ngayong hapon po na ito, pakinggan niyo po sila, Panginoon, at maramdaman niyo po, Panginoon, ang mga puso po nila, Panginoon, na patuloy pong lumalapit po para sa inyo. Thank you, Lord, for all your blessings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Alam ko po, blessed na blessed po tayo lahat. Amen? From the morning na preaching po ng ating pong mahal na bishop, hanggang sa preaching po ng ating pong mahal na Pastor Donald. By the way, nag-birthday po si Pastor Donald. So hanggang ngayon po, tumatanggap pa rin po ng gift, no? Tumatanggap pa rin, open pa rin Pastor Donald, no? At saka sabi nga po ni Brother JB, month-long celebration daw yon, ha? So hanggang January 31 pa po ang tagtanggap po ni Pastor Donald. So grabe, nakaka-bless po, no? Sana po mamaya po after po ng ating pong service, wag po agad sa pansit dumiretso. Dumiretso muna kayo sa Man of God, ha? Diretso muna tayo kay Pastor Donald, okay? Tapos saka kayo dumiretso sa pansit pagkatapos, okay? So, choir members stay kasi, cancel na rin po. Okay, next week na lang daw po ang pagsusukat ng mga damit, okay, choir costumes. Okay. Opo, correct. Yun. So, meron po tayong Bible quiz next Sunday. Next Sunday po, ha? So, abangan po natin ang pagbabalik po ng Bible quiz. Kaya, mag-review na po kayo. Sabi nga ng mga seekers kanina, baka ito na yung taon nila, matakot na po yung iba pong mga grupo, no? Kasi baka mamaya talagang, ito na talaga ang taon nila para manalo. Okay, sige po, tayo po ay tumayo na po. Meron po. Opening ba to? Okay. So, meron po tayong food mamaya po. So, may fellowship pa po tayo. So, for everybody po, no, sa mga ating po mga bisita po ngayon, kasama po kayo sa kakain. Huwag po kayong aalis nang hindi po kayo nakakain. Courtesy po ng mga birthday celebrants po natin na si Ate Lynn, si Preacher Al, Deacon John, at Thanksgiving na rin po nila, sino po to? Si Brother Justin ba ito? June eh. Brother JM, sila Brother Justin at saka si Ate Bernadette. Okay, so dahil sa kanila pong recent na kasalan. Okay, so tayo na po tayong lahat and let's enjoy the fellowship. Blessing din lalo, no? Kasi natapos ni PDB yung 3 points niya, no? Kasi 1 point lang yung dati, ngayon 3 points na po, no? Kaya malamang next Sunday si PDB ulit ang ating speaker. Okay ba? Upo muna po pala tayo, no? Sige, tayo na ulit tayo. Pray na po tayo. Let's pray. Pinapractice ko lang po kayo. Okay, let's pray na po para po sa ating pong pagkain. Okay,
At sa closing po pala, sa closing. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you Lord sa amin po natapos po ng mga services sa buong araw po na ito. Salamat Panginoon sa mga ginamit niyo pong tao, sa aming pong mahal na Bishop, and even po kay Pastor Donald, nagbigay po ng mensahe po sa amin. At Panginoon, ingatan niyo pong bawat isa po sa amin, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Even Panginoon, ang mga nakapanood po sa amin online, Lord, pagpalain niyo po sila patuloy sa kanila pong pakikinig din po, Panginoon. And Lord, sa amin pong ititake na pagkain po, Panginoon, nawa po maging kalakasan po namin katawan, at mapagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kamay na naghanda po na to, ang mga nag-sponsor po ng mga food po namin for this afternoon. Thank you for the blessings, Lord, and may we enjoy the extra time for fellowship this afternoon. Just let me pray. Amen. Sige po, upo muna po kayong lahat. At dito po natapos po ang ating pong online service. Salamat po.